nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello there, Popoy and Bea. At syempre, hello din sa kapwa ko kamarkada na super addict sa pakikinig ng Dear MOR. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cherry. I'm 23 years old at born and raised in our happy province, very far away from Manila. Simple lang ang buhay namin dito, Popoy at Bea. Maraming tao pero chill lang kahit papano. Lalo na sa neighborhood namin. Lahat halos magkakakilala. Lahat nagtutulungan. Never kang mapag-iiwanan. At gaya ng sinabi ko, dito na ako pinanganak at nagkaisip. Kaya kilala ko rin halos lahat ng mga kaedaran ko. At ang ikukwento ko sa inyo ay may kinalaman sa pinaka-malapit kong kapitbahay. Ang magkapatid na sina Jake and Lester. Mas matanda si Jake ng 1 taon kay Lester. Pero magkakabatch kaming 3 sa school. Kasi na-delay ng 1 taon si Jake. Nagkasakit daw kasi siya nung bata pa siya at kinailangan ng mahaba-habang pahinga. Pero ngayon pa lang, Popoy at Bea, aaminin ko sa inyo, malapit ako sa 2 magkapatid pero for different reasons. Close ako kay Lester kasi parang BFF ko siya. Pero close o feeling close ako kay Jake kasi siya ang gusto kong maging BF. Charot. Yes, Popoy at Bea, I'm in love with Jake. Actually, elementary pa lang ata kami. Crush ko na siya. At never nang nawala yon hanggang sa umabot kami ng high school. I had this mega super plan kasi na pagka-graduate namin ng high school, magtatapat ako sa kanya. Binala kong gawin yon, not because gusto ko magka-boyfriend, but more like it's something I needed to do. Or something must be done. Or else, pagsisisihan ko balang araw kapag hindi ko nagawang sabihin ang tunay kong nararamdaman. Isa pa, naisip ko rin na mabuti nang sabihin ko ang graduation day para at least i-reject man ako ni Jake, kahit pa paano may saya pa rin dahil graduate na ako ng high school. In short, pampalubag loob yung milestone na na-achieve ko. Teka, asan na ba yung phone ko? Ayun. This is a Cherry. Today is the day. Cherry, gising na. Mag-breakfast ka na, anak. Kailangan mo pumunta sa salon ng 8 a.m. Yes, ma! Ito na nga babangon na. Congratulations, Cherry! Gagraduate ka na ng high school. And good luck! Malay mo, gagraduate ka na rin sa kapitbahay zone. Nak, kala ko natulog ka pa ulit. Excited ka na? Ako excited na eh. Halika nga rito. Congratulations, anak. Thank you, ma. At thank you, anak, ha? Thank you? Ma, ako dapat nagsasabi sa'yo niyan ni. Hindi. Ang ibig ko lang sabihin thank you kasi nakatapos ka na ng high school nang walang naging problema. Hindi mo pinasakit ang ulo ko
Minsan lang pero alam mo yun, naging mabuti ka pa ring estudyante at anak. In short, wala kang ginawang kalokohan na makakasira sa future mo. Yun lang naman ang gusto kong i-point out. Syempre naman, ma. Tayong dalawa na nga lang eh. I mean, dito sa bahay Kaya ginagawa ko talagang lahat para hindi ka mag-alala or hindi ka ma-stress. Kaya nga thank you anak. Kasi never mo akong pinahirapan bilang nanay mo. Don't worry, ma. Try ko ulit sa college. Anong try? Try lang? Alam mo, ikaw ha? Tao po? Cherry? Tita? Ay, ayan na si Jen. Jen, pasok ka lang. Hindi nakalak yung screen door. Oh, dalian mo, maligo ka na. Ayan na, sundo mo. Sige po, sige po. Oo. Cherry, dahan-dahan lang ang kain. Baka hindi ka matunawan yan. Tapos na ako, ma. Ma, iwanan mo na lang dyan sa lababo yung mga hugasin, ha? Babalikan ko mamaya. O, teka. Saan ka pupunta? Doon kina Lester, in-invite nila tayo, ma. May handaan daw. Pero mauna na ako, ma, ha? Basta ako na maghuhugas niyan lahat. Lagay mo lang sa lababo. Sunod ka, ma, ha? Teka, nak. Kakakain lang natin, ha? Jake, antayin mo ako. Parating na ako. Ayan na. Nakikita ko yung bahay ni na Jake. Teka, si Lester ba yung nasa pinto? Si Lester nga! Lester! Cherry! Oh, okay ka lang? Bakit ka ba kasi tumatakbo papunta dito? Para naman naglalakad tong bahay namin eh. Tsaka pinagtabi naman kita ng pangmukbang mo eh. Pengen naman ng tubig, oh. Tubig. Halika, tayo sa loob. Pasok ka na. Tubig o juice? May juice, may soft drink, tsaka gulaman. Ano gusto mo? Tubig lang. Okay, sige. Lester, asan sila? Sina Tito and Tita. Ma! Pa! Andito na sina Cherry! Ay, teka. Mama mo pala, nasan? Susunod na. Pinasunod ko. Susunod na. Uy, Cherry, congratulations, iha. Thank you po. Oh, dali na, upo na. Ma, tara na! Tama nakakachika kay Lola sa phone. Kain na tayo. Oh, Cherry, dali na, kain na. Actually, medyo madami-dami na rin ako nakain sa bahay. So, dessert na lang ako. Oh, tama, dessert. Shh! Lester! Hoy! Lester! Ano? Kuya mo, asan? Di ba siya kakain? Si Kuya. Wala, umalis na. Kanina pang 5:30. Saan nagpunta? Sa barkada niya? Pumarty sila or inuman? Ewan ko. Sino kasama? Nakita mo? Kuya ni Jan kasama? Or yung basketball team? Ewan ko nga. Ito naman eh. Di ka nagtanong, di ka man lang nag-offer sumama. Ba't ko gagawin yun? Hello, kuya mo siya, oo. Pero kabatch pa rin naman natin siya, so anong masama? Umalis na nga siya, Cherry. Eh di tawagan natin. Ano ba naman yung sumunod tayo kung saan sila nagpunta? Umalis na nga si Kuya, ano ba? Tinatamad ka lang eh. Huwag kang tamarin, kailangan natin i-celebrate Umalis graduation. na nga. Sige na. Kahit wag ka na sumama. Pero tanungin mo lang kung saan sila gumora at gugawa ko. Cherry, ilang beses ko bang sasabihin, umalis na nga si Kuya. Lester, huwag mong pagtataasan ng boses si Cherry, ha? Klaruhin mo kasi. Cherry, iha, umalis na ng bahay si Jake. Nagpunta na siya ng Maynila. Po?
Yun tenga. Sorry po, Tito. Ano po yun? Umalis si Jake? Pumunta ng Manila? Oo, gano'n na nga. Bakit po? Bakit siya pumunta ng Manila? Ano yun, Tito? Overnight? Uwian? 1 week stay, ganun? Or bakasyon? Ay, nako, hindi ko alam. Baka dun siya mag-aaral. Sorry po. Pero Tito, paano po? Bakit? Wait lang po, Tito, ah. Excuse lang po, sandali. Oh, Cherry, saan ka pupunta? Sandali lang po ako. May gagawin lang po ako, sandali. Excuse po. Kailangan ko siya makausap. Jake, sagutin mo please. Asan ka na ba? Nasa bus ka na kaya? Nakasakay ka na o hindi pa? Sagutin mo na please. Jake, please. Please, sagutin mo yung tawag ko. Jake, asan ka? Kahit ngayon lang, please. Sagutin mo tawag ko, please. Hello? Jake? Jake, asan ka? Saan ka nagpunta? Bakit sabi nila Lester at Tito Roy umalis ka daw? Pupunta ka daw ng Manila? For good? Bakit? Akala ko dito ako mag-aaral ng college. Teka, nasa bus station ka pa ba? O nakasakay ka na? Oh, antayin mo ako dyan. Pupuntahan kita, may kailangan akong... Cherry! May kailangan lang akong... Ang saya-saya ko! I'm so excited! Ha? Happy? Excited? Saan? Finally! I'm free! Finally, makakasama ko na siya! Ha? Ano ka mo? Teka, hindi ko gets. I finally found her. Her. Sinong her? Sinong nakita mo? Mahabang storya. Kukwento ko sa'yo next time magkita tayo. Well, may time ako makinig. Asan ka ba? Pupuntahan kita. Basta, wish me luck, okay? Wish us luck. Bakit? Para saan? Sino ba? Sino siya? Thank you for everything, Cherry. Hindi ko man nasasabi o napapakita sa'yo. Pero I appreciate all your efforts. You're a good friend. I'll never forget you. Good friend? Teka, wala namang ganyanan, Jake. Asan ka na ba? Sino bang nakita mo? Sinong pupuntahan mo? Bakit mo siya pupuntahan? I have to go. Uy, teka! Bye, Cherry. Jake? Hello? Binabaan ako? Teka! Ala? Pinatay niya yung phone niya? Talaga ba? Seryoso ba to? Cherry, tama na eh. Lester, anong nangyayari? Nabigla din ba kayo? O ako lang? May girlfriend na ba kuya mo? May iba siyang gusto? I'm sorry. So alam mo. Pero wala kang sinasabi sa akin? Kailan pa? Sino pang may alam? Matagal na ba to? Halika na, pasok na tayo sa loob. Hinahanap ka na ni Mama. Bakit wala kang sinabi sa akin? Alam mo naman. Cherry, alam mo namang malabong maging kayo ni Kuya eh. Alam ko? No, Lester. Hindi ko alam. At paano mo nasabi yan? Well, una sa lahat, nasan ba siya? Wala na siya dito. Iniwan niya na tayo. Iniwan ka na niya. Hindi ko ba sapat na dahilan yon? Eh kung hindi pa, nasa yun ang mali. Wala na sa akin. Don't say goodbye. Just see you later, yeah. Don't say goodbye. You'll see you soon again. Don't say goodbye. Just see you later, yeah. Don't say goodbye. I'll see you soon again. 'Cause if you really want me there, I'll be there to take your hand. Gonna tell you it's alright as long as you don't say goodbye.
Sa totoo lang, Popoy at Bea, hindi ko mapaliwanag sa inyo ng maayos kung bakit nga ba ako in love kay Jake. Well, given na yung cutie patuti siya, super cutie patuti, matangkad, and his overall presence just dominates my brain. Pero during that time kasi, may part sa akin na naaawa kay Jake. No, hindi pala naaawa. Ang unfair naman nun. Maybe more like, I want him to feel na someone thinks very highly of him. Medyo introvert kasi si Jake. Tahimik, hindi palatawa. Marunong naman siyang kumausap ng tao, pero he's a man of few words. Unlike his brother Lester na papasang live seller sa pagkabibo. I had this feeling na during that time na hindi happy si Jake sa family niya. Favorite child kasi si Lester. Bunso eh. Tapos, hindi pa sila close. So parang palaging left out tuloy si Jake. Kaya I thought, once and for all, kailangan ng malaman ni Jake na may nagmamahal sa kanya. Kaya lang, ayun nga, epic fail. Lumayas ang Jake. And I really felt betrayed, Popoy at Bea. I felt so stupid. Kasi couple of months bago ang graduation, nagsimula akong maging expressive sa feelings ko kay Jake. At parang wala naman ako nakitang senyales na aalis siya o may iba siya. Sabay biglang boom. Hindi lang siya basta umalis. Umalis siya for someone else. For someone else. I was so devastated talaga, Popoy at Bea. Heartbroken ang lola nyo. It brought out the worst in me. Naging moody ako, pero naging tahimik din. Kasi I waited years and prepared for months para lang mag-confess kay Jake. Don't get me wrong Oo, karapatan naman ni Jake na magkagusto sa iba. Pero sana hindi ako binigla. Sana nakita ko kung paano sila nag-umpisa. Sana alam ko kung saan sila nagkakilala, kung sinong mas maganda sa aming dalawa, kung matalino ba siya, talented, at higit sa lahat, mabait naman ba yung taong nagpapatibok ng puso ni Jake. Ano ka ngayon? Patawa-tawa ka dyan, ha? Kaninang umaga, arte-arte mo. Tapos ngayon, kita nga lang alam mo sa kakatawa. Sabi ko sa'yo makapasok ka lang talaga sa arcade, makakalimutan mo lahat ng lungkot mo. Tama ka naman. Medyo nakalimutan ko naman yung problema. Medyo lang? Oo. Alangan naman makalimutan ko talaga totally. Amnesia lang, ganun. Kung pwede lang. Pero alam mo kung ano pang pwedeng gawin para malimutan mo yung problema mo? Halo-halo. Yung paborito mo sa food court. Ay, oo, tama. Tara. Yun nagliwanag yung mga mata basta pagkain. Huwag ka nga magulo. Liga na. Harry! Parang may tumawag sa pangalan ko. Guli-guli mo lang yun. Daming tao dito. Cherry! Huy! Ay, oo nga, meron Ay, ayun! Si Jennifer! Jen! Grabe, kala ko di mo ako maririnig. Oh, anong ginagawa mo dito? Ikaw nga dapat tanungin ko, yun ginagawa mo dito. Langya ka, ilang beses na kita ni Yaya lumabas pero dinidedma mo lang ako, sabay andito ka sa mall. Kasi tong si Lester Kung ikaw nangungulit, siya nang gugulo. Given naman yun, magulo talaga yan. Anyway, so, kamusta ka na? Nakamove on ka na ba? Oh, Diyos ko, pinaalala pa. Tsaka, kailan mo ba ako kukwentuhan ha? Ano ba talaga nangyari after graduation natin? Ang alam ko lang, gumora ng Manila si Jake at sumama sa jowa niya. Yun yung chika sa GC ng batchmate natin ha? Totoo ba yun? May jowa pala siya? Alam mo ba na may jowa siya? Grabe, no? Kaya pala wala siyang nililigawan ever sa batch natin kasi meron na pala siyang girlfriend. At nakakaloka. Diba? May time na inakala ng lahat na bakla siya kasi wala tayong nakita na may kasama siyang babae or what. Yun pala.
taga Manila pala yung jowa. My God, Cherry. Ang galing niya magtago Kahit ikaw hindi nasagap ng radar mo. At ikaw naman, Lester, natin din Alam mo, ikaw, Jennifer, masasabi ko namang close tayo, pero minsan talaga ang sarap mong lukutin no? Hindi ka makaramdam, te. Ha? Hindi makaramdam? Ay, my God. Naku, Cherry. Huy, joke lang. Huwag mong didibin yung chinika ko Huy, girl, huwag ka magagalit Sige na. Alis ka na, di ba? Di ba may bibilin ka pa, di ba? May bibilhin? Oo. Ay, hindi, nagpapalamig lang ako dito Hindi, bumili ka ng kung ano. Sige na, alis na. May pupuntahan pa kami. Sure ka? Oo, sige na, alis na. Okay, fine. Ito na, paalis na. Bye, Cherry. Love you, girl. Alam mo yan, chat mo ako. Oy, huwag mong i-absorb yung mga sinabi ni Jen, ha? Insensitive talaga minsan yung babaeng yun, Oo, alam ko. Insensitive siya, pero totoo naman yung mga sinabi Ay, niya. no, bigla ko naalala. May bagong bukas na bookstore sa second floor. Yung sikat, yung pangmayaman na bookstore. O, di ba, inaabangan mo yung opening ng dito sa atin? Tara, puntahan natin. Open na siya last week pa eh. Ano? Ang daming libro doon, sobra. Yung mga nasa wishlist mo, meron sila doon. Sure, sige. Tara. Huy, salita ka naman dyan. Kanina ka patahimik eh. Ano naman gusto mong sabihin ko? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mong dibdibin yung mga pinagsasabi ni Jennifer. Okay na tayo nag-umpisa eh. Sinira ng BFF mo. Hirap na hirap akong pasayahin ka. Tapos, ganito pala magiging ending. Sayang yung pinaghirapan ko. So, kasalanan ko pa. Hindi naman. Oo, yan na naman Sumusungit ka na naman eh. Huwag ka na kasi mag-effort ng kung ano-ano. Para di kita na-disappoint. Uy, hindi naman ako disappointed Tsaka bakit mo ba ako pinipilit mag-move on agad-agad? May hinahabol ba tayong oras? Hindi ba pwedeng namnamin ko muna yung sakit? Itodo ko muna yung pagdadrama para alam mo yun? Isang bagsakan na lang. Ginagawa ko to para ma-realize mo na hindi natatapos ang lahat sa isang crush lang. Crush? I mean, para sa inyong mga babae, hindi dapat tumigil yung mundo nyo dahil sa isang lalaki lang. Gusto kong makita mo na umiikot ang mundo. Nagpapatuloy ang buhay. Marami ka pang pwedeng gawin. Marami ka pang pwedeng makilala. Marami pang lalaki dyan. Andyan lang ako sa tabi-tabi. Yung mas deserve ka. Nagigets mo ba ako? Oo, gets ko. Sabi nga nila, paano papasok ang bago kung may hawak ka pang iba? Knowing you, kailangan puwersahin ka bago mo gawin ang isang bagay eh. Sa tigas ba naman ang ulo mong yan? Yun na nga eh. Sa'yo na mismo nang galing. Puwersahin. Ibig sabihin hindi pa ako ready. O ayoko pang gawin ng isang bagay. Oo nga, pero... Lester, tingin ko dapat hayaan mo muna ako, Lester. Sa ginagawa mo kasi, tinapalan mo lang pansamantala yung sakit eh. Pinapabagal mo lang lalo yung pag-move on ko kasi napipilitan akong magsuot ng maskara para lang makalabas at magsaya. Parang napipilitan akong mag-pretend na okay lang ako, mapagbigyan ka lang. So paano ko makikita yung pag-ikot ng mundo? Paano ko makikita yung ibang mga taong sinasabi mo? Kung pikit mata kong ginagawa yung mga gantong bagay. Pikit mata akong nagsasaya para lang masabing naka-move on na ako sa kanya. Popoy at Bea, ang bitter-bitter ko talaga nung time na yon. Partida never kong naging boyfriend si Jake.
Ang dami nga nagsasabi sa akin na ang OA ko raw mag-react, ang OA ko daw masaktan, hindi ko naman daw naging boyfriend si Jake. At yun nga ang masakit. Kasi tatapak pa lang ako sa first step, biglang gumalaw kusa yung hagdan. Tapos sabi pa nila, crush lang daw yan, lilipas din. Eh hello, since elementary pa kaya ako may gusto kay Jake, diyan naman magaling ang ibang tao eh. Ang maliitin ng feelings ng isang nasasaktan. Kasi naman, Popoy at Bea, ang dami kong what ifs. Kung umamin ba ako kaagad, may pag-asa ba ako? Gaano katagal ba niya kilala yung girlfriend niya? Baka naman may laban pa ako. Well, aminado naman akong suntok sa buwan ang magustuhan din ako ni Jake. Wala naman kasi akong nakitang senyales na type niya ako in any way. Mabait siya sa akin. Pero hello, mabait din siya sa lahat. Walang exclusivity. Pero hindi naman masamang mangarap, di ba? Ang magkaroon ng hope. Yun na nga lang ang pwede kong gawin, tapos hindi ko pa papairalin. Eh ang kaso, it's too late. Nasa Manila na si Jake, kaya wala akong choice kundi subukang i-let go siya. Sana lang talaga maging masaya siya. Kung sino man yung babaeng pinili niya, eh sana hindi siya sasaktan. Para lahat ng iniyak ko, maging worth it naman. Oh, sabi sa'yo eh, yung pangalawang lalaki ang makakatuluyan niya. Sana all. Actually, eto walang halang biro to ah. Tingin ko din yung pangalawang lalaki yung makakatuluyan niya. Kasi mas deserving yung second lead eh. Sinabi ko lang na yung isang bida yung mananalo para lang may makalaban ka. We, charotero to. Ayaw mo lang magpatalo. No, seryoso nga. Uy, ma, saan ka galing? Nagpalinis lang ako ng koko. Hello po tita. Good afternoon po. Ay, hello Lester. Dito ka ba kakain ulit ng dinner? Okay lang po ba? Oo naman. Kaso baka magalit na sa akin parents mo. Baka sabihin inaagaw ko na yung anak nila. Magiging anak niya rin naman po ako sooner. or Ano later. daw? Pinagsasabi mo dyan? Joke lang to naman eh. Nga pala Lester. Po, tita. Kailan pa dumating ang kuya mo? Po? Teka ma, ano? Ba't mo natanong? Anong tanong yan ma? Anong ibig mong sabihin? Naglalakad ako papunta ng salon, di ba? Tapos may naglalakad sa harap ko. Malayo-layo naman, pero napansin kong parang si Jake. Tapos lumiko dun sa bahay ni na Lester. So, na-confirm ko na si Jake nga. Si Jake? Si Jake bumalik? Andyan si Jake? Lester, alam mo ba to? Alam mo uuwi siya pero di mo sinabi sa akin? Wala ka na namang sinabi sa akin? Teka, huwag mo naman akong pagbintangan. Wala rin naman akong alam eh. Hindi ko alam na nauuwi pala siya eh. Malabas ako sandali. Teka, Cherry, saan pupunta? Andyan si Jake! Andyan siya! Bumalik siya! Si Jake nga! Siya nga! Oh my God! Oh my God! Siya nga! Si Jake nga! Andito siya! Andito na siya! Okay, Cherry. Kalma. Kalma lang. Jake? Hi. Ikaw lang pala. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa rin nagbabago. Sungit ka pa rin. Pero nakakatuwa. Ikaw pa rin ang naglalaban ng mga damit mo. Naabutan naman kita. Kamusta ka na? Ang laki na ng pinagbago mo ah. I mean physically ah. And in a good way. So kailan ka nakauwi? Paano ka nakauwi? Kamusta ka? Anong ginawa mo sa Manila? Maganda na ba dun?
Dati kasi nagpunta kami, ang gulo-gulo, traffic maingay. Saan ka doon nagpunta? Kwentuhan mo naman ako, curious ako. Tsaka may kasama ka ba doon? Marami ka bang naging kaibigan? Bakit ka bumalik? Bakasyon lang ba o? Umalis ka na. Ha? Sabi ko, umalis ka na. Storbo ka lang sa ginagawa ko. Teka, bakit parang galit ka ba? Hindi ako galit. Naiirita, oo. Pang 10 tao ka na ata lumapit sa akin. Gulat na parang kala mo nakakita ng multo. Eh, syempre maraming nagulat nung umalis ka. Maraming gustong kamustahin ka. Marami kasing nakamiss sa'yo. Lalo na ako. Gustong mga musta? O gustong mangalap ng pwedeng ichismis sa iba? Hindi naman siguro. Yan! Ganyan, no? Yang ganyang tingin mo sa akin. Yung parang nanginginang yung mga mata, nag-aantay magtanong, mangusisa kung anong nangyari, anong ginawa ko, bakit ako bumalik, yada. Yan, ganyan. Pare-parehas kayo ng itsura. Para kayong mga tanga. Jake? Jake, okay ka lang? Tingin mo, Anong nangyayari sa'yo? Pagod ka ba? Bad trip ka ba? Bakit galit na galit? pwede ba, Cherry? Bumalik ka na sa bahay nyo. Ibis na magtanong ka kung bakit ako nagagalit, huwag ka na lang dumagdag. Stop pretending like you care. Ha? Teka, anong sinasabi mo? Alis na. Sabi na nga ba, dapat di na lang humuwi eh. Kung alam ko lang na maraming mga buhayang uwang sa chismis na sasalubong sa akin. Buisit! Buisit! Cherry! Psst! Huy! Huy! Si Jake ba yun? Si Jake yun, no? Bakit semi-kalbo na? Tsaka ba't parang naninigaw? Si Jake ba yun? Huy! Cherry! Okay ka lang? Nangyari sa'yo, girl? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin sure kung si Jake ba yun o ibang tao na. Totoo pala yung chika dun sa GC natin, no? Chika? Anong chika? Na may mga nakakita nga daw kay Jake sa bus station. Tapos meron ding isa, nakasalubong daw niya si Jake sa kalye. Binati niya pero inungasan daw siya. Ano ba naman yan? Kakauwi lang nung tao, ang dami-dami na agad mga nasasabi. Huwag kang maniwala sa kanila. Di ba nila naisip na baka pagod lang yung tao sa biyahe? Pagod? Ganun kasungit? Ewan ko, Cherry ha. Pero 1 year na wala si Jake dito sa atin. Tingin mo, walang magbabago sa kanya. Popoy at Bea, nagulat talaga ako sa biglaang pagsulpot ni Jake. Actually, hindi lang ako. Parang naintriga na rin ang halos lahat ng tao sa amin na nakakakilala kay Jake. Naging active na naman yung mga group chat kung saang bidang-bida si Jake. Maraming natuwa, maraming nanchichismis lang. Pero Popoy at Bea, nagulat din ako sa Jake na nakita ko. Parang iba na siya. Parang ang laki ng pinagbago niya. Hindi siya mahilig makipag-socialize dati. Madalas lang siyang tahimik. Pero never siyang nagtaas ng boses. Never siyang nagsalita ng hindi maganda. Kaya laking gulat ko talaga kung paano niya ako kausapin after not seeing each other for a year. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. The Brokenhearted. Popoy at Bea, sabi ng mga batchmates namin, ganun daw si Jake kasi most likely broken-hearted. Baka iniwan ng jowa, niloko, pinagpalit. Ikaw ba naman daw kasi ang lumagay sa sitwasyon niya?
Iniwan mo ang family mo sa probinsya para sumama sa iba, only to be hurt in the end. Lalo tuloy akong naintriga, Popoy at Bea. Naintriga na may halong puot. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yun para saktan si Jake. At hindi nakatulong ang mga obvious na pagbabago kay Jake. Naging aloof siya, mainitin ang ulo. Mas naging vocal na siya compared dati, pero in a bad way. Vocal siya sa pagiging galit. Galit sa tao at galit sa mundo. Nak naman. Bakit ngayon mo pa naisipang mag-spray ng insect killer dito sa sala? Sana mamayang gabi na lang habang mga nasa kwarto na tayo. Hindi ma, ano kasi, sobrang dami na ng lamok at maligalig sila pag gantong oras. Ang wrong timing eh. Tambay ka muna sa kwarto mo, ma. Ilang minutes lang naman yung amoy nitong inispray ko. Hindi Tagal-tagal mawawala niyan eh. Go, ma. Pasok ka na sa kwarto mo. Wag mo na amoy-amoyin kasi para di ka maubo. Basta, mamaya na yan ha. Huwag masyadong madami. Baka hindi tayo makakain ng lunch. Opo, ma. Akong bahala. Pwede na siguro yan. Asan na ba si Lester? Tagal dumating, ha? Cherry? Ayun, sakto. Oh, Cherry. Dala ko na yung... Bayan, nag-spray ka ba ng pamatay ng lamok? Oo. Kaya di tayo pwede tumambay dito. Sa labas na lang tayo. Doon tayo sa bahay nyo. Sa bahay namin, hindi pwede. At bakit? Basta hindi pwede doon. Punta na lang tayo sa mall. Kakagaling lang natin doon kahapon ni. Sawang-sawa na ako kaya... Eh di sa ano na lang, sa ibang lugar na lang. Basta huwag sa bahay namin. Teka, labas muna ako ha. Nakahilo yung amoy mo. Teka, sama ako. Sa bahay nyo na lang, para maiba. Palagi na lang dito sa amin eh. Bored na talaga ako, I swear. Para naman maiba, di ba? Sa ibang lugar na lang, please. Ang gastos pag sa ibang lugar pa eh. Nagtitipid nga ako ng allowance. O, eh, sa plaza na lang tayo. O sa bahay nyo. Sa computer shop, malapit sa school. O bahay nyo. O kaya kila Jen na lang. Asiwa sa'yo yun eh. Sa bahay nyo na nga. Hindi nga pwede. Dahil, Basta! charotero, bala ka O, dyan. saan pupunta? Kung saan ko gusto. Huwag nga sa amin, ang kulit mo naman eh. Uy, Cherry! Huwag na nga kasi sa amin. Ay, maghalo-halo na lang tayo. O kaya mag-milk tea tayo. O sige, samgyup na lang. Ano, tara G. Boy, gastos ka rin eh, no? Ayan na oh. Lapit-lapit na natin sa bahay nyo. Bahala ka nga. Hello po. Walang tao sa sala. Lika na, Lester. Pasok na. Oh my God! Bakit mo ba ako pinipigilan? Sabihin mo muna sa akin, ba't ka nagkakaganyan? Kakauwi mo lang dito, aalis ka na naman. Di mo naman ako pinigilan nung una. So bakit ngayon pipigilan mo ako ngayon? Well, that was a different time. You were so happy back then, pero tingnan mo sarili mo ngayon, you're different. I'm different? Oo, you are a mess. Wow! I'm a mess! Bakit? Hindi ba? Nagbasag ka pa Katabi ko lang yan. Tapos gusto mong umalis ulit dito? Sino mag-aalaga sa'yo? Hindi ko kailangan ng mag-aalaga sa akin. Hindi halata, ah. As if naman naalagaan ako dito. Ano sinabi mo? Stop pretending like you care. Aba, kapal ng mukha mong sabihin yan, ah. Pagkatapos kitang Pag-aralin? Tama? Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko lahat sa'yo yun. Babayaran kita sa lahat ng ginastos mo sa akin. Ilista mo lang, sige. Antayin mo. Babayaran ko para hindi mo na masumbat sa akin yan. Porket pinag-aral, pag-aalaga na? Yang bibig mo, Jake, ha? Sumusobra ka na. Pinagbibigyan lang kita kasi alam ko malungkot ka. Malungkot? Kulang pa yun. I know what happened to you was devastating.
Pero hindi sapat na rason yun para sirain mo ang buhay mo. Hindi ko sinisira ang buhay ko! I am actually taking my own life back! I am done living for other people! I am done with all of you! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Jake? Isa ka pa! Ha? Tabi! Teka! Kung aalis ka dito, umalis ka na lang. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Kung hindi mo na kaya dito sa bahay, kunin mo na mga gamit mo at lumabas ka na ng bahay. Tapos! Problema sa'yo eh. Reklamo ka ng reklamo pero papansin ka rin ng papansin. I bet you can't wait to get rid of me. Of course! Ewan ko nga ba kung bakit bumabalik ka pa dito eh. Umaasa ka ba na inintay ka namin? Teka! Jake! Lester! Ano bang nangyayari dito? Huwag kang makialam. Huwag kang bastos sa kanya. Ay! Teka, oo nga no. Ngayon ko lang na-realize. Kaya ka nga pala galit na galit sa akin kasi ako ang gusto ni Cherry, hindi ikaw. Ha? Teka, paano mo? Hinggit ka, di ba? Lalo na ngayon. Cause it looks like hindi pa nakaka-move on sa akin si Cherry. Oh my God! Uy! Ang yapang mo! Lester! Kahit kailan, swapang ka ng mga agaw, ha? Inangkin mo hindi sa'yo eh! Makasalalig ka eh! Hingitero ka lang talaga. Alam mong hindi mo ako kaya. Takot ka lang mawalan. Jake! Lester! Tama na! Itigil niyo na yan! Tama na, please! Tito Roy! Tito! Tama na yan! Tama na! Lumayo ka, Jake! Layo! Lumayo ka, sabi! Sige na, Jake! Sige na! Panalo ka na! Umalis ka na sa bahay na to! Gawin mo na kung anong gusto mo! I give up! Panalo ka na! You give up? Sabi sa'yo eh. Susuko ka rin sa akin. Susukuan mo rin ako. Pasalamatan mo na lang ako kasi I made you do it sooner than later. Eh di mo na kailangan mahirapan ng pagkatagal-tagal, di ba? Just leave, Jake. Leave now. Popoy at Bea, I was so confused sa na-witness ko. Pero at the same time, hiyang-hiya ako kasi alam ko na it was supposed to be a private thing sa family nila. I'm not supposed to be there. Pero wala eh. Andun na ako. At tinotoo nga ni Jake yung banta niya. He really left home that day. At hindi ko siya magawang makontak for a couple of days. Hindi siya sumasagot sa mga tawag, sa text, at sa chat. Hanggang sa merong marites na naman ang nag-message sa group chat. Sabi niya, nakatira daw si Jake sa isang home-style lodging malapit sa bus station. Tapos, nagtatrabaho din daw si Jake sa maliit na convenience store doon din sa may bus station. Minsan talaga may tulong din yung mga marites, ano? Lalo na kapag may impormasyong kang kailangan. At syempre, hindi ko na nga napigilan ng sarili kong dalawin si Jake. Abangers ako sa labas ng tinutuluyan niya. Nung una, hindi ko siya naaabutan palagi, hanggang sa na-realize ko na tinataguan lang pala niya talaga ako. E di lalong na-trigger ang lola mo. Diniretso ko siya sa kwarto niya. Maraming salamat na lang din at napusuan ako nung landlady nila. Kaya eventually, wala rin nagawa si Jake. Hinayaan niya rin akong makita siya. As in literal na makita lang siya at walang usap-usap. Kakatok ako, bubuksan niya yung pinto, ibibigay ko kung ano man yung dala kong pagkain o maliit na regalo. Tapos after 3 seconds, isasara na rin niya yung pinto. My friends would ask me, baliw daw ba ako? Ano daw ba yung plano ko? Bakit daw parang aso akong buntot ng buntot sa lalaki? Sa totoo lang, Popoy at Bea, wala naman talaga akong engranding plano eh. I just really wanted to be there for Jake. Si Jake kasi yun eh. Ang alam ko, may nangyari sa kanyang hindi maganda para magbago siya ng ganun.
And I need to know what it is. Para malaman ko kung paano ko siya matutulungan. Aminin ko, mabilis lumambot ang puso ko sa mga taong napagtutulungan o yung mga taong walang kakampi. Isa pa, nangayayat kasi si Jake. Mukhang stress, pagod, mukhang may mabigat na suliranin. Kaya I had the urge to try and take care of him in the best way I can. Kasi Jake was really happy when he left papuntang Manila. He was happy when he left. But he was broken when he returned. At hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman who and what broke this young man. Malis kaya siya? Wala naman napansin yung bantay eh. Jake! Yuhu! Jake! Jake! Hi! Sabi na, andyan ka eh. Kagigising mo lang. Hep. Huwag mo muna isara yung pinto. Kasi alam mo, medyo nakakasawa na yung style mo eh. Sisilipin mo lang ako, tas pagsasarahan mo na. Pwedeng iba naman. Ano bang ginagawa mo dito, ha? Eh di, para dalawin ka, syempre. May dala akong pagkain, no? Favorite mo to. Mga! Favorite mo pala. Niluto ko at ni Mama. Please. Sayang naman to. Alam pa naman ni Mama na dadalhan kita. Kahit kunin mo na lang, sige. Tapos, balikan ko na lang yung mga Tupperware. Please. Akin na. Eto, masarap lahat yan. Enjoy! Sige, una na ako. Bye! Sige, go. Sarado mo na yung pinto. Bye ulit! Well, progress na rin yun, di ba? At least lumagpas kami sa 3 seconds. Hello po, welcome. Hi, Jake! Ikaw na naman? Hindi ka na nakontento istorbohin ako sa dorm, pati ba naman dito sa workplace ko? Good afternoon din sa'yo. Anyway, kumain ka na ba ng lunch? Tara, sabay na tayo. Di ba may break room naman kayo o kaya back office? Naka-duty ako. Wala naman tao eh. Wala pang biyahe ng gantong oras. Umalis ka na, Cherry. Upo ako dito ah. Cherry! May dala akong pasta. Carbonara, favorite mo. Dali na, upo na dito. Ninong naman ni Jen yung may-ari nitong convenience store eh. So? So, hindi kanya pagagalitan kahit umupo ka lang sandali at kumain kahit konti. I got you, bro. Hindi. Seryoso nga, Jake. Kilala ko may-ari nitong store. Hindi kami close, pero pwede na rin para makahingi ako ng favor here and there. Mabait yun. Pag nakita nun na ako naman ng kausap mo, eh wala nang care yun kahit mag-tumbling-tumbling ka dyan. Halika na, kain na tayo. Eh, wala ka bang pasok? Meron. Wala ka bang ibang gagawin? Meron din. Oo, meron naman pala eh. Ba't di na lang yun yung asikasuhin mo? Eto na nga oh, inaasikaso ko na. Bala ko lang talagang kumain kasama ka. Dali na, halika na, wag ka na maarte. Lalamig tong pasta, sige ka. Dalihan mo lang ah. Promise.
Dito po ba? Dito ko po ilalagay? Oo, dyan. Ipatong mo lang dyan. Walisin ko na po yung ilalim, ha? Sige lang. Yung dustpan andyan sa bandang likod mo. Okay, sige po. Grabe, alikabok nitong kwarto ni Jake. Tsaka ang daming kailangang i-repair. Hindi bale, parating naman na si Tito Paeng. Feeling ko naman kaya niya ayusin lahat to. Anong nangyari dito? Uy, Jake! Andyan ka na pala. Ano to? Bakit nasa labas yung mga gamit ko? Don't worry, safe yan lahat. Maayos ko naman tinabi. Balak kasi maglinis ng buong bahay sina Ate Zeng, yung landlady mo. So tumulong na ako. Teka, Ate Zeng, hindi ko alam na may plano kang ganyan na. Hindi. Ano kasi, dapat bukas pa. Kaya lang may kilalang karpintero to si Cherry. Libre serbisyo. Merienda lang. Kasi aalis pa kabilang bayan mamayang gabi. Next week pa babalik. So, sabi ko, sige, ngayon na lang. Ang daming aayusin, Jake. Mga tulo sa kisame, tsaka mga doorknob na sira-sira na papalitan ko na. At tsaka, may mga bagong bili akong kurtina. Ilalagay ko sa mga kwarto dito. 1 taon nang di napapalitan yung mga nasa kwarto niyo Pakilamera ka talaga, Cherry, no? Ako? Ay. Huwag mong inaaway yung si Cherry, ha? Pamamahay ko tong pinapaayos ko. Aba, kung aalma ka, humanap ka na lang ng ibang matutuluyan. Mag-usap nga tayo. Pwedeng mamaya na lang, pagtapos ko maglinis. Ngayon na. Sumunod ka sa akin. Anong ginagawa mo? Maglilinis. Huwag ka na magmaang-maangan, Cherry. Alam kong ikaw ang nagsulsul kay Ate Zeng para ganyan mga yan. Tamad yun eh. Never naglinis yun ng bahay niya. Ikaw naman. Di ba pwedeng change person lang? Cherry, di ko alam kung paano ko sasabihin to ng hindi nagtutunog mayabang o bastos. Pero utang na loob, tantanan mo na ako. Hayaan mo na ako mamuhay ng tahimik. Ang gulo-gulo mo eh. Napakapakilamera mo, storbo ka, panira ka. Kala mo kung sino ang alam ang lahat tungkol sa akin. Tingin mo nakakatulong yung ginagawa mo? Hindi. Nakakadagdag ka lang sa problema ko. Sa mga iisipin ko. Nakakasakal na yung mga ginagawa mo. So please, just leave. Leave me alone. I'm sorry. I'm sorry kung naaalibadbaran ka na sa akin. Pero nung nag-away kayo ni Tito Roy, sabi mo sa kanya, alam mong susukuan ka rin niya. And that made me think, baka yun ang dahilan kaya galit na galit ka. Kasi feeling mo people are giving up on you. Did she? Did she give up on you? Yung ex-girlfriend mo? Di mo alam kung anong pinagsasabi mo, Cherry. Ano bang alam mo sa buhay? You've been loved all your life. Everybody loves you. So how do you expect to understand how I feel? Hindi mo alam anong nararamdaman ko. Kaya huwag kang gumawa ng solusyon sa problemang hindi mo naman alam kung ano. Ang sabi mo? Everybody loves me? Parang hindi naman. Di mo nga akong magawang mahalin eh. Cherry, seryoso ako. Seryoso din ako. If you think people give up on you easily, hindi ako yun. Hindi ako ganun. Hello? May gusto ako sa'yo since elementary, pero look at me now. Years later, may gusto pa rin sa'yo. So don't me, Jake. Umpisa pa lang to na makakaya kong gawin. Para sa'yo. Gusto mo mag-isa? Well, I'm sorry. Too late. Hindi ka na mag-isa. Not anymore. Popoy at Bea, inaamin ko naman, napaka-pakialamera ko sa buhay ni Jake. Well, at least kay Jake lang ako ganun. Kasi alam niyo bakit? Matagal ko na kasing ina-admire mula sa malayo si Jake. Kabisadong-kabisado ko na siya. Kaya alam ko
kung kailan siya nagpapakatotoo, at kung kailan siya nagpapanggap lang. Kaya kahit ilang beses pa niya ako ipagtabuyan, alam kong deep inside, kailangan niya ng masasandalan. Kailangan niya ng makakausap o ng taong makikinig lang sa kanya. In denial lang siya. O kaya baka inaatake ng pride o ng hiya. But I know in my heart, somehow, he was asking for help. Kaya tinuloy ko lang yung ginagawa ko. Binibisita siya, tinatanong kung kamusta siya, kinukwentuhan, at kung ano-ano pa. Eventually, kahit gaano pa siya magmatigas, lalambot at lalambot din siya. Darating din yung time na matitibag ko rin yung pader na tinayo niya. Ma, alis na po ako. Cherry! Cherry! Po. Teka, nak. May sasabihin ako. Yes, ma. May klase ka ngayon, tama? Opo. Hanggang anong oras? 4:00 po. May lakad ka pa ba after ng class mo? Bakit, ma? Pupuntahan mo ba si Jake? Bakit mo natanong yan, ma? Nak, di naman sa iniisipan kita ng hindi maganda, ha? Pero boyfriend mo na ba si Jake? Sana po. Cherry! Seryoso nga, ma. Sana. So, hindi mo siya boyfriend? Wala kayong relasyon? Ma, malalaman mo pag may boyfriend ako. Alam mo namang di ako naglilihim sa'yo. Oo nga eh. Kaya nga nag-aalala ako. Ang dami kasing nagsasabi sa akin na nakikita ka nila palaging kasama si Jake. Pero meron pa nga sabi pumupunta ka sa bahay ni Jake. Tapos late ka na lumalabas. Nak, meron ba akong dapat ipag-alala? Ma, sorry kung di kita masyadong nakukwentahan nitong mga nakaraan. Meron kasing misyon ng anak mo. Ha? Siyempre hindi misyon. Pero basta meron lang akong inaasikaso. Pag okay na, ikukwento ko sa'yo. Basta magtiwala ka lang sa akin, ma. Wala akong ginagawang hindi maganda o anything na ikakasira ng kinabukasan ko. Matalino tong anak mo, ma. Mapagmahal lang. Ano ka mo? Joke lang, ma. Basta friends kami ni Jake. Oo, pumupunta ako sa dorm niya. Dorm yun, ma. Bahay na ginawang dorm. Anyway, pag pumupunta man ako dun, dun lang ako sa common area. Mas madalas ko pang kausap yung landlady kaysa kay Jakey. Kaya wala ka dapat ipag-alala. Okay. Sabi mo yan, ha? I trust you. And I will not break that trust. Thanks, ma. Sige na. Pasok na. Okay, ma. Thank you. Ingat ka. See you later. Love you, ma. Cherry! Ba naman, Lester. Nagulat ako sa'yo. Hi! Hi. Busy ka? Papasok na actually. Pwede ba kitang sabayan kahit hanggang sakayan lang? Oo naman. So, kumusta ka naman? Long time mo lang tambay Hindi, kasi busy lang sa school. Cherry? Nakikipagkita ka pa kay kuya? Nakikipagkita is not the right term. More like, pinupuntahan ko siya. Cherry, huwag mo sanang masamain pero tingin ko, iwasan mo muna si kuya. He's lost right now. Magulong utak niya. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Alam ko ginagawa mo yan kasi may gusto ka sa kanya, pero ako na nagsasabi sa'yo, sasaktan ka lang niya. Hindi rin niya masusuklian kung ano man yung pinapakita mong kabaitan at effort. Alam mo, nagsasayang ka lang ng oras, Cherry. Hindi ikaw yung kailangan niya. Wala siyang ibang kailangan ngayon kundi yung sarili niya. O kung meron mang iba, hindi ikaw yun. Lester, iisipin ko na lang na sinabi mo yung mga sinabi mo out of concern.
Sige, aminin ko. Ginagawa ko to dahil may nararamdaman pa rin ako for Jake. Hindi naman nawala yun, obviously. Pero more than my feelings for him, ginagawa ko to kasi wala naman ibang tutulong kay Jake eh. Walang umiintindi sa kanya, walang kumakausap. Kinakamusta mo ba, kapatid mo? Hindi naman, di ba? Walang nag-aalaga sa kanya. Paano namin gagawin yun? Sinaraduhan na niya kami ng pinto. Siya na nga yung pumutol sa ugnayan namin eh. Oh, tapos yun na yun. Pumayag na lang kayong lumayo ng ganun-ganun na lang. Wala kang alam, Cherry. May dahilan kung bakit ganito ang pamilya namin. Alam mo, Lester, alam ko ang pakiramdam na pagsaraduhan ng pinto, yung literal at hindi. Pero pinilit kong tibagin ang pader ng kapatid mo. Kasi alam ko deep inside, kailangan niya ng taong iintindi sa kanya. If hindi kayo, edi ako. Ako na lang. Cherry. Tama na, Lester. Tama na. Malapit na ako mabad trip sa'yo eh. So please, tama na, ha? Una na ako. Thank you sa pangangamusta. Oh, Jaco, maganda ba? Diffuser yan. Para ma-relax ka. Mura lang bili ko dyan. Dito ko na lang lalagay sa bedside table, ah. Andito ka na naman sa kwarto ko. Ba't nauna ka pa sa akin? Close na kasi kami ni Ate Zeng, so basically, pwede ko nang gawin kahit anong gusto ko dito sa dorm. Teka, set up ko lang tong diffuser, ha? And I swear, ma-amaze ka. Ay, gusto mo inumin? May beer ka ba dyan? Sira ulo. Bawal sa'yo yun. Excuse me, 18 na kaya ako. Turning 19 in a few months. Ano ka? Tubig ka lang. O mineral water. Inumin mo habang malamig pa. Tas ikaw lang mag-beer. Oh, ayun no, gumagana na. Ano silbi niyan? Pamparelax? Well, actually di ko sure kung yun usok ba magpaparelax sa'yo or what. Pero, tignan mo na lang yung nagpapalit-palit na ilaw. Feeling ko, dun ka marerelax. Jake, Oh, sino ba siya? Ano bang ginawa niya sa'yo? Gusto mo resbakan natin siya? Seryoso ako! Kung kinakailangan nating pumunta ng Manila, sige, game ako. no use. No use? Anong no use? Ako bahala. Sabihin mo lang, ano pangalan, tagasan? Saan siya sa Manila? Hey, Kasi Jake, ang sama-sama niya. Kung ano man ang ginawa niya sa'yo, sigurado akong siya yung masama. Kaya sabihin mo na, sino siya? Kung hindi mo siya kayang gantihan, ako gaganti para sa'yo. wala ka rin magagawa. Of course, meron. Ay, Ang akin lang, Jake, cliche pakinggan pero bakit ka ba nagpapalulong sa kanya? Ang dami-daming babae dyan, hindi lang siya. Ang dami mo pang pwedeng makilala. tama na, Cherry. Totoo naman. Eto ka, sad and devastated. Pero yung ex mo, I'm pretty sure nagsasaya na siya ngayon. Ang unfair, di ba? Kaya dapat gumanti ka. Tama na. Hindi mo man siya masaktan gaya ng pananakit niya sa'yo. At least, maging masaya ka rin para patas kayo. Umuwi ka na nga, ayaw mong makinig. Ikaw ang ayaw makinig, Jake. Hindi lang sa babae na yun umiikot ang mundo. Hindi sa kanya titigil ang buhay mo. If you could just give yourself a chance, Jake. A chance to break free and move on. Just take that one step, Jake. Di mo alam ang sinasabi mo. Eh di sabihin mo na kasi sa akin. Sabihin mo ano nangyari sa'yo. Tell me everything. At gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Para alam ko paano ka pa masaalagaan. Para alam ko kung paano tayo na-rest back. Believe me. Mukha lang akong mabait pero I'm capable of fighting. I can fight anyone for you. Ay! Can you fight a dead person? Ha? Sabi ko naman sa'yo eh. No use. Kasi yung babaeng nanakit sa akin,
Patay na! Wala na! At ano sabi mo kanina? Marami pa akong makikilalang iba? Sige nga! Hanapan mo nga ako ng isa pang nanay! Anong sabi mo? Yung nanay ko kasi patay na. And she's not exactly a great mother. Kaya sige, hanapan mo ako ng kapalit niya. Make sure mabait, responsable, yung tumutupad sa pangako, yung pag sinabi niya babalik, babalik talaga siya. Ayoko nang nangiiwan ha. Ayoko nang nagtatakwil. Tapos hanapan mo ako ng matino yung pag-iisip. Yung hindi nilalamon ng lungkot. Hindi yung pagkausap mo parang hindi ka kilala. Ayoko nang naninipa, nang hahampas, nanununtok kasi ayaw niya lang makita yung pagmumukha mo. Hanapan mo ako ng nanay na lumalaban. Yung ipaglalaban ako. Yung nanay na mamahalin ako. Hindi yung kasusuklaman ako. Yung sa sobrang pagkasuklam niya, mas ginusto pa niya magpakamatay kaysa makasama yung anak niya. Sana pala hindi ko na lang siya hinahanap. Sana hindi ko na lang siya pinuntahan. Kung magpapakamatay siya, sige magpakamatay siya. Pero bakit kung kailan nandun pa ako? Ganun niya kaayaw sa akin, Cherry. Pinamukha niya talaga sa akin na mas gusto niya pang mamatay kaysa makasama ako. Kaya sige, Cherry. Parang awa mo na. Hanapan mo ako ng iba. Palitan mo siya. Tanggalin mo tong mga alaala sa utak ko. Tanggalin mo to! Burahin mo yung mukha niya sa utak ko. Alisin mo! Ayoko to! Ayoko nito! Jake, wag! Itigil mo yan! Tama na! Tama na, please! Ayaw sa akin lahat ng tao, Cherry. Lahat sinusuka ako. Ultimo sarili kong ina. Jake! Tingnan mo ako. Nakinig ka sa akin. Uy, Jake. Hindi lahat ng tao ayaw sa'yo. Nandito ako. Andyan mama ko. Si Ate Zeng. Mga kaibigan mong hanap sa'yo. Jake, andito kami. Mahal ka namin. Hindi ka namin iiwan. Hindi ka namin itatakwil. Tutuparin namin lahat ng ipapangako namin sa'yo. Hindi ka nag-iisa, Jake. Nandito kami. Nandito kami. At mahal na mahal ka namin. Mahal ka namin, Jake. Mahal ka namin. At mahal na mahal kita. Popoy at Bea, it was the most unforgettable moment of my life. Ang makitang mag-breakdown ng taong mahal ko. Pero inis na inis ako sa sarili ko. Kasi all this time, wala akong ibang inisip kundi yung akala kong girlfriend ni Jake. All this time, nakikipagkumpetensya ako sa isang taong hindi ko kilala at never kong nakita.
Lahat ng tao iniisip problemang pag-ibig lang ang meron si Jake. Pero yun pala, he had a very traumatic experience. Ganito pala kasi yun. Bata pa lang pala nung iwan si Jake ng mama niya dito sa probinsya. Kapatid ni Tito Roy ang nanay ni Jake. Ibig sabihin, magpinsan talaga si Jake at Lester. Pero sinubukan nilang palakihin bilang magkapatid. Kasi apparently, hindi na bumalik ang nanay ni Jake. Tila inabandona na si Jake ng nanay niya. At nung week ng graduation, nalaman ni Jake kung nasa nakatira yung nanay niya. He tried to live with her like a normal family. Pero ayun nga, it did not end well. Jake's mother was an alcoholic at may depression. Malas lang kasi when she finally gave in and committed suicide, nagkataong kasama niya sa bahay si Jake. Sa isip tuloy ni Jake, he was the cause of everything. Na siya yung malas sa buhay ng iba. Siya yung mahirap mahalin at pakisamahan. Na nasa kanya ang problema. Kaya I decided to stay beside Jake no matter what. Gusto ko siyang tulungan. Gusto kong iparamdam sa kanya na wala sa kanya yung problema. Na he deserves love and more. He deserves to be happy. At marami ang nagmamahal sa kanya. Ganun naman kasi minsan, Popoy at Bea, diba? We're not really the problem. We're just sad and unloved. And that's exactly the opposite of what I have, Popoy at Bea. Buong puso kong pinagmamalaki na I can bring happiness and love to anyone who needs it. Sa ngayon, close friends kami ni Jake. He's still healing kahit ilang taon na ang lumipas. And unfortunately, yes, in love pa rin ako sa kanya. Pero syempre, hindi na para ipilit ko yung feelings ko for Jake. Naniniwala naman ako na if it's meant to be, it will be. Hanggang dito lang ang kwento ko, Popoy at Bea. Maraming salamat for choosing my letter. Sana all pinipili. Joke lang po. Again, thank you po. And we love Dear MOR. Lubos na gumagalang, Cherry. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. The Brokenhearted. Mga kapamilya, oras na natin, it's 8 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon at yan na nga po ang pagtatapos ng ating Dear MOR Celebrity Special. Ayan, featuring Karina Bautista and Aljon Mendoza. Alam mo, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang palakpakan itong sina Karina at si Aljon. Correct. Galing. Correct. Talagang daman-daman natin yung bawat eksena ng dahil sa galing, ng dahil sa kulit, 'di ba? Alam ko dito sa comment section sabi, ang kulit mo, Cherry. Kulit? Ay nako. 'Di ba? Nagagalit na rin yung iba sa kakulitan ni Cherry. Yung iba naman parang naiinis sa pagiging cold na rin ni Jake. Naiintindihan na nga nila si Jake, 'di ba? Ayan, pero alam nyo, no? Balik tayo dito sa kwento na hindi pala, ayan, para doon sa mga, so anong problema mo ngayon? Jowa lang?
Hindi lang jowa ang pinoproblema, hindi lang jowa ang hinahanap, hindi lang jowa ang nakapagpapabago sa isang tao. It's the love, 'di ba? Love galing sa pamilya, love na galing sa isang nanay na hinanap. Katulad nitong si Jake, hinanap na niya pala ang kanyang totoong ina, 'di ba? And finally, ng mga panahon na nabigyan siya ng pagkakataon, na-cut short pa, 'di ba? At para bang ipinamukha sa kanya na ayaw talaga siya kasi sadly, her mom took her own life. Wow. Which is talagang parang napaka-traumatic para dito kay Jake. All the while, akala natin ay si Jake at si Lester talaga palang magkapatid. Hindi pala. Magpinsan lang pala. Kaya pala magpinsan. medyo, alam mo yon, hindi sila ganun ka-close and everything. Kaya Hindi pala on the sila same level yung atensyon na naibibigay. Kasi yung isa, totoong anak. Yung isa pala ay pinsan. Pero syempre gaya nung di ba? Gaya ng ibang mga pamilya diyan na kapag merong kamag-anakan na pinaalaga sa nasabi natin to Popoy, aminin natin hindi talaga pantay ang magiging ang magiging Iba yung anak. trato. Oo, kaya pala somehow, kaya pa palagi sinasabi nito ni Lester, wala kang naiintindihan sa pamilya namin, hindi mo alam yung situation, kasi ganun pala, hindi naman pala talaga sila totoong magkapatid. And eto Kasi ka na ito ba yung klase ng pamilya na sige, madali sana na sinabi na lang namin sa inyong lahat, pero it is nothing to be it's something not really to be proud of. 'Di ba? Yun nangyaring yun. It's a misfortune para sa parte ng buong pamilya, 'di ba? Buti sana kung nangingibang bansa ang nanay niya pero sa kanila minabuti nilang isikreto na lang. Pwede naman yun entitled naman tayo doon nga lang napasama pa yung pagsisikreto na yun. Kumonti tuloy yung mas nakakaunawa sa totoong sitwasyon. Kasi alam mo, naiintindihan natin yan, Popoy, kasi sino ba naman yung magiging okay na sabihin nyo na trinato na namin kasi iniwan ng nanay, tinakwil ng nanay, inabandona ng nanay. Kasi paano mo nga naman i-explain, Masakit diba? din yun. Masakit din Paano para mo kay i-explain? Jake kung yun. Diba? Paano ma-explain sa mga tao na, oo, nandito yan kasi yung nanay, hindi namin alam kung nasa, diba? Kaya siguro, ganun na lang din, ginard na lang nila yung family nila. Ituring na lang natin na para anak kasi para, alam mo yun, wala nang tanong-tanong sa ibang mga tao. And kaya pala ganun po yung naging na lang, ugali nito ni Jake. Hindi ganun galing makapag-socialize. Hindi kasi, open sa Bea, lahat ng tao. lalong-lalo na para sa mga tao na alam nila na meron silang magulang. Alam nila yung totoo sa kanilang pagkatao. They are also really finding their true identity. 'Di ba? Okay, nakikita ko ako pero pagka sinabi mo sa akin na hindi talaga ako anak ng kinikilala kong magulang ngayon, 'di ba, with all due respect sa akin, sa nagpalaki sa akin, sa umaruga sa akin, sa tiyuhin ko o kahit ibang tao ka pa, merong urge para sa iba, 'di ba? Para sa karamihan, para sa mga katulad ni Jake na saan ba ako nanggaling? Kung buhay pa pala, gusto ko siyang makita, gusto ko siyang ma-meet, 'di ba? It is natural, 'di ba, na nasan ba talaga yung magulang ko? Ano bang itsura niya? Ano bang boses niya? Ano bang amoy niya? 'Di ba? Gusto kong makilala saan ako nanggaling bago man lang matapos ang lahat. Correct. Kaya alam niyo yun, ang dami-dami yung mga nabasa ako sa comment section na nagsasabi na meron ako nabasa sa ugali ni Jake, pero alam niyo, ganoon pala talaga kamorkada, no? Ito yung isa sa mga example na kapag meron tayong taong nakita na feeling natin ang nega-nega, galit sa mundo, 'di ba? Hindi mo makausap na maayos. Huwag niyo iisipin palagi na masama lang talaga yung ugali. Huwag niyo iisipin ganun kasi baka nga ganyan, meron palang pinagdadaanan. Merong crisis sa pamilya, merong crisis sa sarili na alam mo yon, hindi naman niya pwedeng i-broadcast, "Oh guys, problemado ako, kaya wag niyo muna akong kausapin hindi naman pwedeng sabihin ganun, 'di ba? Kaya You can simply look at Bea, 'di ba? Kung papaano niya tayong pakitunguhan minsan. 'Di ba? If only to break the ice. Ikaw naman. Okay. Kasi yung iba medyo ang heavy naman din talaga nung nangyari sa kwento, pero
Well, thank you sa isang makulit na Karina. Nakakainis Eto na. ang mga makukulit. Makulit Eto pero na. parang dito, no? Pasasalamatan mo rin. Eto na nga, Popoy, dahil kanina pa ako nang gigigil ng boga-boga dito sa comment section nga naman talaga. Well, naiintindihan naman natin yung mga kamorkada natin. Ang daming chinika laban kay Cherry. Andyan yung, bakit mo tinatapon yung sarili mo sa lalaki? Bakit ka naghahabol ng lalaki? Bakit napakakulit mo? Bakit hindi ka makaintindi na ayaw sa'yo? Ganyan-ganyan. Well, eto pa, meron pa ako nabasa, Popoy, sabi, ang lalaki, pinapahalagahan yung babaeng pinaghihirapan nila. So, ibig sabihin ba, kapag kayong babae yung nag-effort, hindi na pahalagahan? Well, kamorkada, ganito ha. Well, naturally, I mean generally speaking, ang madalas na nanliligaw o nag-e-effort, lalaki. Pero sa sitwasyon na to, una sa lahat, hindi naman nanliligaw si Cherry, okay? She's just trying to reach out dun sa tao. Dahil gusto niyang malaman ano nangyayari dun sa tao, gusto niyang tulungan yung tao. Hindi para, alam mo yon, hindi para jowain mo ako, Jay, kaya ako to ginagawa. Hindi naman ganun si Cherry eh. Hindi conditional. Yes. Nagiging kumbaga nagiging kaibigan lang itong si Cherry doon kay Jake. Kaya anong masama or kahit pa sabihin natin sige naniligaw si Cherry or what. Anong masama kung babae yung magi-effort? 'Di ba? Wala namang masama kung magpakita ka ng kung you care about a guy or a man or alam mo 'yon, magpakita ka ng kabaitan. Tsaka hindi no? Nasasamahan lang ng mali siya, Bea. There's a Kasi difference kasi para doon sa mga they're really trying the best to make themselves present doon sa buhay ng tao na importante para sa kanila. 'Di ba? Alam naman natin na importante si Jake para kay Cherry. Mahal niya crush niya ang tagal na. Pero kumbaga dahil sa kaibigan ko na rin naman siya, ay hindi ko naman itinatapon o ibinabato yung sarili sa kanya na sige kahit anong gawin mo. No, there's a difference dahil wala tayong flirting na rito, no? Na nakita sa mga eksena, hindi. 'Di ba? Gusto kita pero hindi. I'm here for you, ever present. Ayan, pero dahil para may problema ka. Kumbaga may rason kung bakit nandun. At ganoon naman, aminin naman natin, gusto natin ng mga tao, may gusto natin tao, gusto natin, meron tayong purpose. 'Di ba? Gusto natin makita yung purpose natin sa buhay nila. At ganoon din naman to, pero panliligaw ba 'yon? Of course not. 'Di ba? Siguro pinalalaki mo ng konti yung papel, pumapapel ka. Ayan, pumapapel ka, umeepal ng konti. Pero 'di ba gano'n naman para makuha natin yung atensyon? Makuha natin yung atensyon ng taong gusto natin para ma-appreciate din yung ma-appreciate tayo o hindi. Basta nandiyan na tayo tsaka gusto natin silang makita. Kayo gano'n naman din. Tinatanggihan pero sige na, help kita. Ganun. At saka Popoy, aminin mo, ikaw, ilagay mo sitwasyon mo kay Cherry. Meron kang ka-close na tao, nakita mo na nag-iba siya, na alam mo yun, may something talaga sa kanya, hindi ka ba magiging curious? Ako personally, pag may kaibigan ako na nakita na, halimbawa, ikaw Popoy, alam ko naman, masayahin ka, madaldal ka and everything, tapos bigla kang nanahimik, bigla kang lagi nakakunot yung kukulitin talaga kita. Sasabihin ano ko nangyari? talaga, what's wrong? Oo, kasi syempre 'di ba, bilang isang kaibigan, gusto mong iparamdam na hey, whatever you're going through, you're not alone ha. Parang kung kailangan mong ng mapagkukwentuhan, may hinga ng tulong, nandito kami. Kasi sometimes mga kamarkada, dyan tayo nag-fail, lalo na dahil meron ng social media. Parang feeling natin, ang friendship, okay na yan sa social media. Okay na magpa-like-like tayo, ganyan-ganyan. Pero pag nakita naman natin in person, total, nag-chat naman ako, nag-comment naman ako sa photos niya. Hindi ko siya kamustahin in person, kere na yun. Pero hindi nyo alam, meron na palang pinagdadaanan, di ba? Malalaman nyo na lang pag may nangyari ng hindi maganda. Correct. Diba? Pero kita nyo naman, kaya nakakatuwa naman dahil may personal touch talaga. At physical touch, actually. Di ba? Itong si Cherry para sa isang kaibigan na si Jake. Tsaka alam mo yun, hindi niya pinupush. Wala rin naman lumalabas sa bibig niya na dahil may problema ka, jowain mo ko. Hindi naman, di ba? Wala yung iba naman kasi ganun. ganyan eh. Yung iba ganyan na parang namang problema yung kasi
lalayo kasi ayoko nang lumapit sa kanya kasi mabibigyan lang ng mali siya eh. Eh kasi ang intention mo lang yung jowain ka. 'Di ba? That's what makes you different from a Cherry. 'Di ba? Na katulad ni Cherry na hindi. Gusto kong jowain mo ko, pero sandali, iba yung issue ngayon eh. Hindi naman jowa ang makakatulong naman pala. 'Di ba? Kailangan. Ikaw muna yung intrapersonal pala yung problema nitong si Jake sa sarili niya pala. 'Di ba? Yan ang ayusin natin. Tsaka mo ko jowain. Ganon yun. It's a process. At saka, Popoy, ako honestly, pag ako kailangan ko din ng Cherry sa buhay minsan. Kasi kunwari pag ako may problema, hindi rin ako alam mo yung, feeling ko din, kahit ikaw, Popoy, pag may problema ka, hindi ikaw yung para, guys, kailangan ko na makakausap. Di ba? Mas gusto natin sarilinin, magmukmok, ganyan-ganyan. Pag may lalapit, sasabihin mo, ay hindi, wala to, ganyan-ganyan. Pero deep inside, sige, kulitin mo pa. Wala akong problema! Ganon, pero gusto mo nang kulitin mo pa ako. Kulitin mo pa ako. Gusto ko nang i-share yung problema ko. Ganon tayo minsan, di ba? Kaya minsan talaga kailangan natin ng Cherry sa buhay. Huwag kayong kumeme. Yeah. Ay, nako. Kaya naman, thank you very much. Alam mo, nabigyan ng hustisya ni Karina Bautista ang papel ni Cherry. At syempre, ganun din si Aljon Mendoza. Di ba na okay nung una. Uy, Cherry, catch up tayo pagkabalik ha. Kaya tapos pagbalik, kaya dito, malis ka na nga. Look, nangyari. Ang galing din mag-switch. Kaya, wow, ang galing nitong tambalan na to, no? Ng Carjon, ang galing. Carjon, thank you. And of course, sana yung letter sender natin natuwa dito sa pagbibigay buhay sa kanyang, ang dami nating ni-reserve, Popoy, ng mga letters na talagang nilaan natin ng bonggang-bongga para dito sa celebrity specials natin. At bukod nga sa Carjon, pasalamatan din natin, Popoy, yung mga nakasama ng Carjon dito sa drama naman. na Ite. Sana pala hindi ko na lang siya hinahanap. Umpisa pa lang to ng mga kaya kong gawin. Para sa'yo. Don't say goodbye, just see you later, yeah. Don't say goodbye, I'll see you soon again. 'Cause if you really want me. Saya-saya! Di ba? Okay, Popoy, mga kabarkada, konti na lang talaga gagawa na tayo ng pelikula. Oo nga, ang galing. Ang galing nung nung huling pagsasama-sama ng mga logo, no? Ayan, at ang sarap, nakaka-proud din, ano? Bilang host, kasi kahit papaano, parang maiiyak pa yata ako. First episode. Hindi, pero alam nyo kasi, looking back, di ba, dito sa nagdaang 2 taon ng MOR Entertainment, di ba? Sino ang makakapag-akala, di ba, na makakapag-stay, di ba? Hindi nga ho umalis. Nagpahinga pansamantala, nagplano, nag-usap-usap, nagsama-sama, unti-unti, may mga nabawas, may mga dumating na mga talento ulit, pero look at where dear MOR is right now again. Di ba? Nandahil po yan sa inyo. Nandahil po yan sa inyo, mga kapamilya. Kasi kung wala nang manonood sa amin, walang makikinig sa amin, walang hihingi ng advice, walang magkikwento. Pag walang kwento, walang kwenta. Ganun yun. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nagpapadala ng letters. Maraming salamat sa lahat ng mga nagko-comment, sa mga nagbabardagula dyan sa comment section. Kayo ang dahilan kung bakit nagagawa pa rin po namin yung mga ganitong bagay. Kaya first episode pa lang, sentimental na, Popoy. Naiiyak na tayo. Oo, hindi na sobrang natutuwa na-stress lang. po kasi kami na alam mo yun, mairaos talaga ng maganda itong celebrity specials para po talaga sa inyo, para ma-impress kayo, matuwa kayo, ma-entertain kayo, maiyak kayo, matawa kayo and everything. Kaya walang iwanan ka, Morkada. Una pa lang to, marami pang susunod. Marami pa at sigurado po yan na marami pang susunod. Okay, sigurado na. Correct. At Popoy,
marami ako nakita na medyo na-late doon sa pagpasok. Oo, naghugas pa ata ng mga Oo nga. pinagkainan for lunch. Kaya eto sa mga nagtatanong kailan ulit mapapanood itong episode natin na to, nila Cherry and ni Jake, eto po, panoorin ninyo. Sobrang saya. Una pa lang, nagre-reading pa lang kami. Sobrang nginig na ako. Pati yung buong laman ko, ganun. Tapos, habang nasa loob, sobrang nakakanginig pa. Hindi siya nawala hanggang ngayon. Pero, sobrang saya. Kasi first time namin maggawa ng ganito. And, ang saya ng experience. Tapos, yung mga nakakasama namin, sobrang professional nila. Tapos, naaliw kami, ganun. Sana po maulit. Hindi. Ako naman po yung experience ko dito sa first ever radio drama namin talaga. Nakagulat. Hindi ko alam na magagawa ko siya ng ganun. Kasi nung una, sabi ko talaga, oh no, pausin ako, piyukin ako, hindi ko alam kung bakit. So sabi ko, naku, parang mahirapan ako nito kasi lahat nakasalalay na yun sa voice, hindi makikita yung face, yung eyes, so walang ibang movement. So sabi ko, kailangan boses talaga ang nagdadala. So, ayun naman, nagawa ko siya ng maganda. Naman, diba? Parang naman. So, nakakatuwa nakaka-widen ng kaalaman, ng experience, ng knowledge. Tapos, na-discovery namin about ourselves na pwede rin pala kami sa ganitong area na work namin kasi dati akala namin puro TV lang kami. And then, ayun, at ganda kasi ng story talaga, promise. The Broken-Hearted sa Dear MOR Celebrity Specials featuring Aljon Mendoza Sana pala hindi ko na lang siya hinahanap. and Karina Bautista. Umpisa pa lang to na mga kaya kong gawin para sa'yo. Pwede mo nang balik-balikan ang kilig sa ating MOR Entertainment YouTube channel simula June 13. Dear MOR, iba ang kilig sa orig. Ang galing. Nice. Kita nyo naman. Iba ang kilig sa orig. Diyos ko po. O yan sa June 13. Kaya kung kayo na-late o kaya gusto yung pakinggan ulit, June 13, dito ulit yan. Sa YouTube channel ng MOR Entertainment. Yan. At syempre, nako mga kapamilya, isang magandang paraan, 'di ba, para simulan ang ating papasok na weekend. Halika na. At lagi nang tumutok dito sa Dear MOR, 'di ba, sa ating mga live streaming dito sa YouTube, of course, ayan sa Facebook, sa Spotify, ayan sa Dear MOR the podcast. Ayan ang Spotify with over 10 million streams already. Diba? Salamat po. Mag-weekend, dyan din kayo magbabad o kaya bisitahin nyo yung mga iba pa mga social media na fini-feature. Of course, itong Dear MOR. Again, maraming salamat sa mga kapamilya at mga kamorkada natin sa comment section, 'di ba? Na nagkikwentuhan, sila nagsasagutan. Salamat po sa inyo, no? And of course, sa ating letter sender na si Cherry. And of course, again, kina Karina Bautista and kaya Aljon Mendoza at sa lahat ng mga nagboses na iba pa ang ating mga magagaling na dramatista. Puwera kay Bea, wag natin siyang pasalamatan. Trip lang. Ganyan. Excuse me? Ako yung na-stress kay Cherry, Oo nga. Nung chinika ko siya, ha? Correct. Ang galing naman. Thank you, Rendea. And of course, syempre, ang pinakamalaking pasasalamat ay sa'yo mismo. Yes, ikaw na nakikinig ngayon. Wala nang iba pa. Ikaw, nanonood, nakikinig, sumusuporta dito sa Dear MOR. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And ako naman po, Gorgeous V. Bea po. At syempre, lagi natin paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, mga family, please stay happy.